Yan. Manalisig ka na lang ba sa katotohanan? Manatili ka na lang ba may piring sa mata? Pipili mo ba na ikaw ay nakangiti sa pagkasa na ayaw mo nang magwakas? Handa ka na bang yakapin ng buong katotohanan at sumama sa paulit-ulit na kamalian? Ang katunayan ay nasa iyong harapan. Itatanggi mo pa ba ang realidad? Pumasok sa makikitidang kung sa laman ay kakasya. Pag ikaw ay sumama sa karamihan, tiyak ikaw ay mali. Maliling lang din naman sa karamihan, ikaw ay maliligaw. Hey! Yayanig sa dep ko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa dep ko. Yayanig sa dep ko, labanan na, banal na kasulatan, kapayapaan, makakamit na, sa tunay na nawa. Pipilitin na maging saksi. Kulang-kulang din naman ang inyong aral at magkakatoks-katoks ka pa sa ligong ka. Sanay ka naman sa dalindaan, baka sa pitong araw ka marating. Garalisip hanggang huli, oras, araw at panahon at totohanan to'y kairan. Huwag ka sana maliligaw, ngunit ikaw ay sila muli. Yayanig sa dep ko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa dep ko. Yayanig sa dep ko, labanan na, banal na kasulatan, kapayapaan, magkakamit na, sa tunay na unawa. Welcome sa Debaters Convention at ngayon ay October 9, 2021, alas 8:57 ng gabi. At Debaters Convention hindi pa din tumitigil, no? Araw-araw meron tayong debate. At ang maghaharap ngayon ay Islam versus Patripasyanism. At kung yung mga taong hindi pa kilala or bago pa lang nadinig yung Patripasyanism, siguro mamaya i-explain ni Tatay Ben Tilador. So, ang maghaharap ngayon, walang iba, kundi si Bro Zane ng Islam versus Ben ng Patripasyanism. At ang kanilang topic na pag-uusapan, sahin ko lang, no? Ang Quran ba ay nangopya sa Biblia? Ayan. So, ang ating first speaker dito, si Tay Ben ng Patripasyanism. Second speaker naman si Bro Zane. Wait lang. At nag-feedback tayo. Ayan. So, ang kanilang gagamitin yung 10-7 lang. 10 minutes na first presentation, 7 minutes na pagtatanong. At saka meron tayong 5 minutes na conclusion. At hindi naman sila bago sa Debaters Convention rules, no? So tatanungin ko na lang yung dalawa kung sumasang-ayon ba sa ating standard rules. Bro Ben, sumasang-ayon ka, bro? Oo, sumasang-ayon ako. Okay, sumasang-ayon din ba ang ating second speaker? Oo, sang-ayon ako. Ayan, so bago natin i-start ang debate, syempre bigyan ko muna ng pagpapakilala ang dalawa. Mauna ka na tayo, Ben. 1 minute para sa iyo, bro. Pakilala ka, bro. Okay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Arman De Castro, ka-ventilador ng Patripasyanism Belief. I-search niyo Patripasyanism. Patri is a father. Pasya is a passion. Hindi nagpapatay ng bugtong na anak ang Diyos kay Abraham. Kaya hindi niya gagawin magpapatay ng bugtong na anak sa New Testament. Bali, if God incarnate in Christ, He suffered. Kaya Father Passion po, bali yung ama na nagkatuwang tao ang naipako sa krus. 1 Timothy 3:16 po yan.
Maraming salamat po. Okay, so that is Brother Ben Tilador ng Patripasyanism. At dako tayo sa ating second speaker, Bro Zane. Pakilala ka, kapatid. Assalamualaikum. Ako nga pala si Zain Dawa. Isang daiya ng Islam na nagpapahayag, nagtuturo, nagpapaliwanag sa tunay na relihiyon o isang din, uri ng pamumuhay na kinagisnan ng kauna-unahang tao hanggang sa kahuli-hulihang tao at nag-iisang relihiyon na inutos ng Diyos, ang Islam, total submission to Allah. Yun lang po. Okay, so that is Bro Zane Dawa ng Islam. At simulan na natin ang ating debate. Bro Ben, 10 minutes sa iyong unang pagpapahayag sa topic na ang Quran ba ay nangopya sa Biblia? 10 minutes bro, your time start now. Okay, maraming salamat. No? Patutunayan ko mga kapatid na itong Quran nangopya sa Biblia. Wala silang original na mga karakter para sabihin sila ang original. Unang-una sa lahat, mga kapatid, sinabi sa Biblia, sa First Chronicles sa 3, no? Ang anak ni Imran ay sina Aaron, Moises at Miriam, no? Ngayon, doon sa Biblia, sa Quran, sinabi sa Quran 3:33. Oh. Indeed, Allah chose Adam and Noah and family of Abraham and the family of Imran over the words. Kaya meron po silang tinatawag na sister of Aaron, no? Kaya nga po sabi ron, Surah 19:28, O sister of Aaron. Surah 19:28, ano? Your father was not a man of evil, nor was your mother unchaste. Sa kanila po, si Aaron, ang tatay, si Imran. Si Imran din naman sa Bible, kaya halata pong nangopya, no? Kaya lang, masakit ho nito, kalayo na nung sister of Aaron. Pero sinasabi naman nilang lahi ni Aaron. Kaya kitang-kita nyo, number 1, no? Sabi nga riyan ay sa Surah 3:33-36. Sabi rito, mention Muhammad when the wife of Imran said, My Lord, indeed I have pledged to you what is in my womb. Kita nyo na. Ngayon, meron din silang Mary. Mary was born, no? Sa 36 ng Surah 3:36. Kaya nga, ito pa mga kapatid, ang patunay na sa Surah 2, no? Sa Surah 2, 35-36, we said Adam dwelled and the wife in the garden and eat the bountiful things therein. Kita nyo na. Meron din silang Adan at Eva na natukso, ano? Doon sa pagkain. Yan ay matatagpuan sa Genesis 3:1-7 nung magkasala ang tao, no? Ang ahas ang pinakatuso sa lahat at sumagot ang babae, maaari namin kainin ang bunga na halamanan. Ganon din po yung kwento nila. May kinakain din na bunga, ano? At meron din silang Satanas sa Surah 2:35-36. Then did Satan make them sleep from the garden? Kita nyo, meron din silang garden, ang Eden, ano? Kaya doon naman sa Surah, yung pagbitak po ng dagat, ano? Surah 2:50-51. Sabi, and remember, we divided the sea for you and save you and drown Pharaoh's people within your very sight. And remember, we appointed 40 nights for Moses. In the absence, you took the calf for worship and ye did grievous wrong. Kitang-kita po, ano, ng gaya sa Exodus 14:21. Itinapat ni Moses ang kanyang tungkod sa dagat at hinati din po yung dagat. Kaya, yung pagbitak ng dagat, nakopya din. Si Moses din, yung 40 days, nakopya din. Tili siya sa bundok ng 40 araw at gabi. Malinaw sinabi sa Surah 2:51, and remember, we appointed 40 nights for Moses. Gaya-gaya, ano po. Ngayon, meron pa.
Sa Surah 254, and remember Moses. To his people, my people, you have indeed wronged yourself by your worship of the calf. Sumamba rin po sa guya. Nangopya talaga. Kaya nga sa Exodus 32:8, tinaligdan niya agad mga utos ko. Gumawa sila ng guyang ginto. Kaya po mga kapatid, nang gaya talaga ng kwento ang Surah 254. Gumawa rin ng gintong guya, si Moises humati rin ng dagat. Surah 257, and we gave you the shade of clouds and sent down to you manna and quails. Naku po, grabe. Saying it of the good things we have provided for you. Itong mana at pugo, ang original po niyan ay Biblia. Kaya nga sabi sa Exodus 16:31, mana ang tinawag ng mga Israelita sa pagkain pinupulot nila. Exodus 16:13, na magtakip siling dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Hindi po sila ang original ng mana at quails. Dami yung ginagaya niya. Kaya pag nagbabasa kayo ng Quran, dapat may background kayong Biblia kasi lahat ng propeta nila dyan sulpot din sa Bible. Ito, nakapatay si Moises. Surah 2:72. Remember, you slew a man and fell into a dispute among yourselves as to the crime. But God was to bring forth why you did hide. Nakapatay din po si Moises sa kanila, Kaya nga sa Exodus 2:11, yung binatan si Moises, dinalo niya ang kanyang mga kababayan, nakita niya, nahirap ang mga tinitiis na mga ito. Tuminting siya sa paligid, wala siya makita tao, pinatay niya ang Egyptian. Kaya sabi sa Surah 2:72, remember you slew a man. Sabi, nakapatay din po si Moises. Tapos sa Surah 298, whoever is in enemy to God and his angels and apostles, to Gabriel and Michael, naku po, ginaya din po yung anghel ng Biblia. Daniel 9:21, anghel na si Gabriel. Daniel 12:1, sa panahon darating dakilang anghel na si Miguel. Namulot. Surah 298, walang original na Gabriel at Michael sila. Yan po'y galing sa Biblia. Meron pa ba oras? 3 minutes. Ito pa. Surah 2:1, they follow at the evil ones. Sabi. Ito yung si Haring Solomon. Gaya-gaya nga sila. Pati babaylon Tingnan nyo. Surah 2:102. They followed what the evil ones gave out falsely against the power of Solomon. The blasphemers were not Solomon, but they were teaching men and magic such things as came down at Babylon. Meron din po silang Haring Solomon. At yung kwento na yun galing din po sa Biblia. Kaya ito pa. Yung bato po sa Horeb. Yun. Sa Surah 2:60, and remember Moses prayed for water for his people. We said, strike the rock with a staff. Gaya-gaya po mga kapatid. Sabi sa Exodus 17:6, hintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Horeb. Hampasin mo ito bubukal. Gaya-gaya din po. Na meron din silang pinapalong bato. Sabat ay gaya-gaya rin po ng Sabat. Surah 2:65. And will you know those amongst you who transgress in the matter of the Sabbath? Kita nyo. We said to them, be you apes, despised and rejected. May Sabbath din sila. Saan nung kinuha yung Sabbath? Exodus 16:23. The Bible said to them, this is what the Lord commanded, tomorrow is the day of the Sabbath. Covenant ng Mount Sinai, nangopya rin po. Surah 2:63. And remember, we took your covenant. And we raised above you the towering height of Mount Sinai. Kita nyo na. Saying, hold firmly to what we have given you. Walang originality. Sa Exodus 24:12-16, si Moises sa bundok ng Sinai. Ano ba? Kaya nga, ito pa. Ano pa ba ang ating... Okay, so kitang-kita po natin na wala silang sariling mga pangalan. Sila Ismael, sila Hagar,
Yung pang surah 51 nila, 24 to 29, nagkatawang tao si Allah. Oo. Yan po yung ginaya sa atin sa Genesis 18. Surah 51 ay katumbas ng Genesis 18. Sabi rito, has the story reached the of the honored guest of Abraham? May tatlo din pong bisita si Abraham at pinakain din. Ano? Basahin natin. Sabi rito sa Surah 51:24 pababa. Has the story reached the of the honored guest? May mga guest si Abraham. Behold, they enter his presence and said, peace. He said, peace, and though this seems unusual, people. Ngayon, sabi rito, then he turned quickly to his household, brought out of the car. Pinakain din, ano po? Pinakain din yung tatlong bisita. Sabi sa 28, when they did not eat, he conceived a fear of them. They said, fear not, and gave him glad tidings of son, the good news. Sabi sa 29, but his wife came forward laughing aloud. And she smote her forehead and said, a barren old woman? Sabi gano'n, ay mga anak ko. Kopya sa Genesis 18. Si Sarah rin po tumawa na yun. Okay. So, dyan natatapos ang unang papapahayag ni Bro Ben ng Patripasyanism at dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong. Bro Zane. So, bro. Hello? Pero nadidinig namin yung boses namin sa audio mo, bro. Paki-fix mo na. Uugong. Yan. Wala na. Okay na? Yan. Okay na? Yan. Sige, bro. 7 minutes, bro. Time start now. Napakagandang presentation, Tay Ben. Okay. So, tama ho ba na yung mga story ng Biblia ay katugma sa Quran? Gaya ng binasa ko, nakita naman ng lahat na mga karakter namin ay kinopya nyo lahat. Wala kayong original na karakter at yung mga kwento ng pagpatay nila Moises, paghati ng dagat, tatay nila Aaron, quail and manna, lahat na yan galing sa Bible yan. Buti hindi kayo nakasuhan ng plagiarism. Okay, next question, bro, ay 100% ho ba o 90 lang o 80%? O perfectly copied ho ba o hindi? Bali para sa akin mga 70%. Dahil mayroon kayong mga kinopya pero may pinutol na tulad ni Lot, ganon. May Lot din kayo na Sodom at Gomora din, pero hindi na anakan yung anak na Moabit at Amonita ngayon sa panahon natin, at hindi na isilang si David sa inyo dahil si Ruth na lola niya ay Moabita. Wala kayong record. 70. Okay, yun lang. Yun lang, bro. Yun lang yung tanong ko. Okay. Yun lang. I-web ko na. Okay, so dyan natatapos ang pagtatanong ni Bro Zane ng Islam. At sa topic pala sa mga bagong nagsusubaybay sa ating live ngayon, ang topic nila, ang Quran ba ay nangopya sa Biblia? Ang first speaker natin si Tay Ben ng Patripasyanism. Second speaker naman si Bro Zane ng Islam. At syempre, dako tayo sa second speaker natin. Bro Zane, 10 minutes para sa yung unang pagpapahayag, bro. Your time start now. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Moderator, clear po ba yung voice ko? Okay. Assalamualaikum mga kapatid kong Muslim at mga alul kitab na nanonood. Yung topic namin ngayon ay nangopya ba ang Quran sa Biblia? Ano nga ba yung pangungopya? Okay, ang pangungopya is the actual act na nakita mo tapos ginaya mo. Yun yung pangungopya. Okay, yun yung act na copy. Pero iba yung coincidence na magkatulad, pero in your lifetime, di mo nakita, hindi yung pangungopya. For example, nag-come up kayo sa different idea na ni structure of building, sabay niyong ginawa, magkatulad,
Hindi porket magkatulad, magkapareha. Magkapareha lang kayo ng idea. It's because siguro pareho kayo ng teacher o napag-aralan. Okay, yun yung pangungopya. Itong Quran, ano ba ang Quran? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Dalikal kitabu la rayba fi hudal lil muttaqin. Sabi ng Allah, ito ang Quran, ito ang libro na gabay para sa mga may takot. Umaalala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Okay, mga taong naniniwala sa unseen. Part na yan ang mga Muslim, ang mga Hudyo at mga Kristiyano. Yan po ay sila po ang mga malalapit sa amin. At ang pinakamalapit sa amin sa dalawa ay ang mga Christian. Okay, ang mga Christian. Sila ang mga alul kitab. Sila ay naniniwala sa isang Diyos. Okay? Pag sinabi mo ang Jew, isang Diyos. Pag sinabi mo Christian, isang Diyos. Lahat yan isang Diyos. Pero, nagkakaroon sila ng other idea o concept kung paano nila tingnan ang Diyos. For example, ina-attributean nila ng maling attributes. For example, nilalagyan nila ng mata, kamay, na katulad sa atin. Yun, namamali nila ng interpret ang mga libro, ang mga pinadalang mensahe ng Panginoon. Yun. Pero ang sabi ng Allah, tunay na merong Torah, Gospel na pinadala sa mga Jew, pinadala sa mga people of Nasara, o ang mga tao na naniniwala kay Jesus, mga Masiyahon, o isa na yan sila. Ano ba ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sabi niya, Kul, sabihin mo, ya alal kitab, ta'alaw, ila kalimatin sawain, baynana o baynakum, Allah na'buda ilallah. Sabi ng Allah, sabihin mo sa mga alul kitab, magkaisa tayo. Kung anong magkatulad sa atin, pagkasunduan natin. Una, Allah na'buda ilallah. Okay? Nagkakasundon dapat tayo na isa lang ang Diyos natin sambahin, ang Allah. Okay? Di porket na Allah ang tawag namin sa Panginoon ay iba na siya. Hindi. Kasi ang katawagan ng Panginoon, kahit ano pa yan, kung it's not about anong pangalan ng Panginoon. Walang problema ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pangalan. Kahit anong tawag, sabi niya, Kul ala in all beautiful names. Because all beautiful names is belong to Allah. Okay? Nasanayan lang talaga namin na Muslim na Allah ang tawag namin sa Kanya. Okay? Pero pwede namin siyang tawagin Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pwede namin Tagalogin. O mahabagin. O maunawain. O maawain. O pwede namin tawagin yan ng Allah. Di porket kasi ang mga tao, meron tayong kanya-kanyang language. Di ba? The Tower of Babel na ginawa ng Diyos na may iba-ibang language. O, pero yung story ni Tower ng Babel, o di ba? Katulad ng story, sinadya talaga yan ng Allah na hindi na kahit anong itawag mo sa Kanya. It's not about the name, it's about the concept of God. Kung paano mo i-conceptualize ang Panginoon. Okay? Paano mo siya tingnan? Paano mo siya, ano ba ang attributes niya? O di ba? Kasi walang problema yan. Kasi kung sa panahon ng mga Hudyo, tinawag nilang Elohim, walang problema. Kung tinawag sa Eli sa panahon ng mga Kristiyano, walang problema. Walang problema sa pangalan ng Diyos. Ang problema, dito dapat tayo magkaisa sa concept ng Panginoon. Sa konsepto, paano natin tingnan ang Panginoon. Okay? Itong issue na ito, nangopya ba kami? Hindi nangopya ang Quran. Okay, hindi nangopya. Kung merong old Torah na pinadala sa mga Hudyo sa panahon ni Moses, merong gospel na pinadala sa panahon ni Jesus, meron ding Quran na pinadala sa panahon ng propeta upang gabay. Kasi ano ba nga ba ang nagaganap? Kasi sa bawat pagdaan ng panahon, likas sa tao ang makasalanan. Okay? Ano ang ginawa ng Hudyo? Likas sa tao ang makasalanan, ang magkasala, nagbabago sila dahil sa pera, dahil sa kapangyarihan, binabago nila ang kasulatan. Okay? Yes, sabi ng Panginoon, the word of God cannot be diminished. Hindi nawawala. Remain forever ang word ng God. Pero hinahaluan ng mga kasinungalingan. The truth, hindi yan mawawala. Kapag sinabi na yan ng Panginoon, hindi na yan mawawala. Hindi yan mawawala. Kaya nga, utos ng Allah, paniwalaan namin yun, mga salita niya, kahit yung pinadala kay Moses, hindi na yan mawawala. Pero meron din tayong tinatawag ang salita ng tao na ina-attributes nila. Yung katulad ng ginawa ng mga Hudyo, ng mga Kristiyano, gumawa sila ng Biblia. Kinurap nila. Yung gospel, kinurap nila.
ng mga leader nila, kinurap nila. So nakukurap, kinurap. Kasi bakit nga ba nakukurap? Kasi sinadya yun ng Allah na makurap, kasi hindi naman talaga yun pang forever. Diba? Alam ng Allah na makukurap yan. Kasi pag hindi yan makukurap, okay, yung mga batas na para lang sa panahon na yun, hindi maaalis. Hindi maalis sa utak ng tao kasi hindi na naalis. Sinayaan yun ng Allah upang baguhin, upang i-perfect. Kasi yun di pa yun perfect eh. At yung mga batas na nasasad sa Torah, para lamang yun sa panahon ni Moses. Sa Gospel, para lamang sa panahon ni Jesus. Meron tayong mga complete. Pag sinabing complete, kasi ang tao, stages yan eh. Kaya nga tayo nag-aaral na elementary, high school, college, di ba? Kasi alam ng Allah, ng utak ng tao, step by step, hindi yan biglaan. Alam natin yan lahat na hindi yan biglaan. Yung issue na yan na, bakit magkatulad? So nangopya lang, hindi yan pangungopya. For example, may 3 estudyante. Okay? Yung 3 estudyante na yan, iisa ang guro. Iisa ang nagturo sa kanila sa leksyon. Nung dumating na ang exam, pareho sila ng sagot. Hindi porket na pareho sila ng sagot, inangopya na yung isa sa isa. Hindi. Kapareho sila ng sagot dahil magkapareho sila ng guro. Okay? Pareho sila ng guro. That's why kami, Islam, di porket magkatulad kami sa Old Testament, sa New Testament, ay nangopya ng kami. Isa lang kasi ang nagpadala. Ang nag-iisang Allah, ang Diyos natin, siya lang kasi nagpapadala. Itong Quran kasi is hanggang end of times na to. So perfect na to. Oh, perfect na to. That's why perfect na. Kinumpleto na ng Allah, kaya protektahan niya na. Kaya sabi ng Allah, kami ang nagpadala nito ng Quran, kami ang protekta nito. Protektahan ng Allah. Okay, kaya walang corruption na nagaganap sa Quran. Sana maliwanagan kayo mga Ahlul Kitab na hindi porket magkapareho ng opya na kami, meron kaming agenda na brainwash kayo, meron kaming agenda, kasi walang sapilitan eh. Kasi kung ang iniisip nyo kasi na gusto namin baguhin yung concept na kulto ang Propeta Muhammad, na lulukuhin namin kayo, kasi kung lulukuhin lang namin kayo, dapat pasasambahin na kayo namin sa ibang santo-santo. 'Di ba? Pipilitin na namin kayo na makikita nyo na ang practices namin. Kasi merong masasamang Muslim, meron talagang mabubuting Muslim. Yung mabubuti, kasi sila yung sumusunod, doon natin tingnan. 'Di ba? Kayo kaya nga tinitingnan namin yung mga pari nyo, yung mga obispo nyo, yung mga kataas-taasan nyo. Ano bang ginagawa nila? Para ba sa Panginoon yung ginagawa nila? 'Di ba makikita mo sa action pa lang nila. Hindi, walang plano na hindi namin ginaya ang Biblia. Magkapareho lang talaga tayo na nagpadala. Kung ang nagpadala ng Torah ay ang Elohim ng mga Hudyo, kung nagpadala ng Eli, di ba? Yan, makikita na mo, nakukurap kasi, di ba? Nakukurap, nahahaluan, alam nyo yan. Kasi kung hindi nakukurap, kung salita yan lahat ng Diyos, 83 books yan eh. Naging 73 books. Naging 66 books. Hindi pwedeng magpadala ang Panginoon. Tapos kayo pa mag-i-study kung ano ang tama ang mali. Hindi perfecto ang tao. Tapos hahayaan ng Diyos na tao ang mag-aral ng kanyang salita. Hindi yan pwede. Kung magpapadala man siya ng guidance to mankind, dapat perfect na yan pagpadala. Di ba? Yun lang. Okay, so dyan natatapos ang ating unang pagpapahayag ng first speaker. At syempre, dako tayo sa pagtatanong. 7 minutes para sa iyong tanong, Taiben. Timer start now. Tanong. Tanong. Ano ang nauna? Biblia o Quran? Okay, Biblia. Okay, Biblia. Kasi ang Biblia, napapaloob dyan ang Torah at Gospel. Ano ba ang nauna? Torah ba o Gospel? Of course, ang Torah at Gospel. Inamin ko na kanina, nauna kayo. Okay, nauna kayo. Walang problema doon. Nauna kayo. Pero paniwalaan nyo sana na ang nagpadala nung nauna ay katulad pa rin na nagpadala ng nahuli.
Okay. Yung bang Torah ay ibinigay sa mga Ismailita o Israelita? Okay. Si Moses, okay, ay sa mga Israelita. Napabilang siya sa lineage ng mga Israelita. Okay? Pinadala yon, yung Torah, sila yung focus. Pero ang utos sa mga Israelita, ibahagi nyo sa mundo. Sila ang main receiver, pero hindi lang para sa kanila yon, para yun sa mundo. Okay? Trabaho nila yan. For example, sa Next Quran, question. main receiver mga Arabo. Pero inutusan sila ibahagi Next sa mundo. Yung bang Sabur, yun ba ay isinulat din ni David sa inyo? Yung Zabur, bro, tapos sa time merong nagsasalita. Time stop muna. Merong TV. Damit mo na. Okay, continue. Okay, wait lang bro Check ko lang. Okay? So, Okay. tuloy bro. Okay, sagot. Yung Zabur ba, ipinadala ba sa amin ni Juan? Hindi. Yung Zabur sa panahon yun ni David, yan ang mga naunang kasulatan na para sa kanila. Specific timeline. Kasi merong situation na nagaganap lang sa timeline nila. Kaya yung batas, para lang sa timeline nila. Next O question. ngayon batas natin, iba na. Yung bang Torah, Sabur at Injil ay nasa Quran? Okay, yung Torah, Injil ay wala na. Kasi yun yung mga nauna. May kahalintulad ba? Yes, meron. May kahalintulad, pero hindi mo i-attributes na ang Quran, Injil yan. Yung Quran, iba kasi, Quran siya eh. 'Di ba? Hindi mo pwedeng ang Zabur ba ay Torah ba? O Next 'di ba hindi question. pwede? Ganun din. Si si Hagar ba na ina ni Ismael ay nasa Quran? Okay. Yung mga story ang sa Quran, si Hagar Mr. ay hindi Moderator, binanggit. Time stop muna. objection. Okay, anong objection natin per speaker? Bali, ang gawin ko lang mali at dito. Pipili siyang meron o wala, ano? Categorical. So ganito, Yung Type bang Paki Wait lang, objection moderator. Wait lang tayo, Ben. Yung Oo. Wait lang tayo, Ben. Kasi hindi ko na dinig din yung una mong categorical ba. At categorical. yung unang categorical eh. So, Bro Zane, anong counter objection mo dun, bro? anong gusto niya? Gusto lang i-clarify, nabanggit ba ang word na Hagar sa Quran? yung ina ni ba gusto? Ismael ay nabanggit ba sa Quran? Ang ina ni Ismael ay nabanggit ba daw sa Quran? Yes or no? Okay, no. Hindi siya nabanggit. Kasi ang kaibahan ng Quran is a word of Allah. Okay, hindi siya storybook. Hindi siya storybook. Kasi kung ginawa yung storybook ng Allah, magkakaroon kayo na, uy, mali yung kwento dito ah. Iba dito kwento ah. Hindi. Gusto i-focus ng Allah yung message. Kaya nga, alam na nila kung sinong tao na yun eh. Binabanggit Next question. lang ng Allah ang story. Sila na nagkakasal sinong tao na yun. Follow-up question, kung hindi naman pala nabanggit ni Allah, nalimutan niya na ang ina ng propeta niyong Ismael ay si Hagar at hindi na isulat. Ang tanong, saan niyo nakuha na ang ina ni Ismael ay si Hagar? Okay? Dahil alam na ng mga tao dati kung sino yung ina nila. For example, pag nagkwentuhan tayo, hindi ko na pwedeng banggitin pa pangalan mo kasi kilala ka na nila. Okay? Hindi na wajib compulsory na banggitin ko ang pangalan nila. For example, Next sino question. ang kauna? Kasi yung unang presidente, di ba? Ano yung next question? Ano yung mga dati na sinasabi mo na alam na nila? Ano yung mga dati na binabasa nila? Ba't alam na si Hagar ay ina ni Ismael? Ano yung binabasa nila noon? Yes, ang binabasa nila ay ang Torah, Zabur, Injil. Alam nila yan. Okay, alam nila yan. Kaso, ang problema nga, kinukurap nila. Alam nila ang kwento yan. Meron silang tinatawag na oral tradition. Ang story about ng mga nauna. Yan ay alam na nila. That's why, kapag nagkikwento ang propeta, hindi na Next nila yan question. binabanggit. Doon na sa mga hadith. Meron ba kayong original
na mga propeta na wala sa Torah, Sabur at Injil? Okay, wala. Kasi 25 prophets lamang ang nabanggit sa Quran. Hindi na pwede, hindi kasi in-specified kasi ng Allah, hindi niya na binabanggit yung mga story ng prophets. For example, nung pinadala bang Torah, meron bang ikwinento ba na kay Moses ang mga story ng prophets? In-emphasize ba ng Panginoon? Di ba hindi? Next Anong question. in-emphasize ng Panginoon? Ang batas. Ano ang dapat gawin? Makapaglalabas ka ba ng Torah 1:1, Injil 1:1 man lamang o kaya Zabur 1:1 ni David sa inyong Quran? Okay, hindi. Kasi hindi na yun ginagamit ngayon. Minsan, ang Umar bin Khattab, nakapulot siya ng isang verse ng Torah. Pinagbawalan siya ng propeta. Sabi ng propeta, kahit si Moses, kung nabubuhay siya, ako ang susundin niya. In short, ganun ang kataasan ng batas ng Quran kaysa mga nauna pang libro. Next question. Lahat ba ng lahi ni Abraham ay nandyan din sa inyong Quran? Hindi. Wala. Kasi sabi ng Propeta Muhammad, there are 124,000 prophets. Hindi na yun importante. Hindi na binanggit ng Allah. Kasi kung babanggitin ng Allah ang story, anong makukuha mo? Ba, wala. Focus ka sa story. Babasahin mo lang. Gusto emphasize ng Allah ang moral, ang makukuha mong aral, anong dapat mong gawin para magtagumpay ka sa kabilang buhay. Next question. Alisin ang mga taghut, ang mushrik. Alisin. Yun ang emphasize. Sa Quran, Ano bro, nawala yung signal mo, pakiulit. si Seth na anak ni Eva at Adan, na lolo ni Noah at ni Abraham ay nasa Quran ba? Alam kung meron si Seth. Parang meron si Seth. Alam. Di ko sure. Anong talata sa Quran? Oh. Di ko sure. Iba, di ko sure. Next Okay. question. Si Ayo. Okay, so i-wave ko na yung time. Maraming salamat. Okay. Sige, thank you. At dyan natatapos ang first part ng ating debate, first presentation at first cross. At bago yan, syempre, shoutout muna tayo sa ating mga nasa live. Kay Pechi Chi Contiga, sabi niya Syriac at Jewish Kinopia. Sabi naman ni Jaime Regala, Quran ang huling kapahayagan ng Diyos, hindi kopya yan. Sabi naman ni Nash, kapag nagpe-present, wag na mag-Arabic, basahin na lang in English, then translate sa Tagalog dahil pag Arab, ka pala sinasabi, tas iba din ang sasabihin sa Tagalog. Sabi ni Marty Sintino, unang presentation pa lang ni Pang Ben, panalo na, walang masyadong naitanong. Obvious na kopya. Sabi naman ni Jaime Regala, Quran galing mismo sa Diyos, mismo yan, Biblia gawa, sulat ng tao yan. Sabi naman ni Pastor Wimpy, paano si Allah nagpadala ng Bible? Ang Allah walang anak sa Biblia, meron. Bakit kailangan mangopya? Wala bang originality? At sabi ni Jaime Regala, malinaw ang pagpaliwanag ng Islam. Ang kapahayagan ng Diyos ay sa kanyang panahon, malinaw talaga sa Ismael. Sabi naman ni Edris Wisdaman, ang Diyos ay nag-iisa kaya ang mga batas ay dapat magkasing tulad. Kaya ganon minsan nakasulat sa Quran, hindi tulad sa Bible na paganismo na ang tulad. Okay? So, sabi naman ni Pastor Wimpy, ang story wakas si Hagar sa Quran. Importante, event yan, dapat ilagay sa Quran. Paano malalaman pag sinulat? Patunayan mo ang corrupt, ang Injil at to. Okay, tsaka ito na lang si Ezra Ezekiel, shoutout. Magic pala ang Quran, bigla lang lumabas. Yan yung sabi niya. Okay, so yan lang muna. At syempre, gusto ko ding i-shoutout dahil umabot kami ng 17 people na nandito sa loob ng GC natin. So, shoutout sa inyong lahat. Mamaya, isa-isahin ko kayo, syempre. At dako tayo sa ating rebuttal. Syempre, mauna ulit, first speaker, Bro Ben Telador ng Patripasyanism sa topic na ang Quran ba ay nangopya sa Biblia? 10 minutes, time start now. Okay, so maraming salamat po mga kapatid. Kitang-kita naman po natin sa kanyang mga pagsagot na nauna yung Biblia kaysa Quran, inamin niya po. Ngayon,
Saan sila kukuha ng kwento patungkol kila Eva at Adan, kila Kabil, Kain at Abel nila, ano? Kila Abraham, Isaac at Jacob, ano? Kila Moises, saan sila kukuha? Kung hindi nila nabasa yung Biblia. Paano mangyayari yung naunang aklat ay magiging kurap? Eh doon mo nga kinuha yung mga karakter na ipinababasa nyo sa tao. No? Pwede bang sabihin mo, Abraham, ay kurap yang Torah, wala siya dyan. Si Ismael, mali, kurap yan. Eh paano mo nabanggit yung mga pangalan na yun? Ano? Kung wala kang napagkunan. Oh. Saka ang mga tao, hindi natin pwede silang paikutin, ano? Para ipabasa ang isang bagong aklat na kailan lamang sumulpot at sasabihing original. Eh, ultimo nanay nga ni Ismael, wala eh. Si Hagar, nalimutan ni Allah. Eh, napakalaga nun. Propeta nyo yan. Pag nagtanong, okay, let's sabihin natin, Quran ang nauna. May nagtanong, saan tayo galing na lahi? Wala kang maisagot. Dahil hindi mo nasabi si Seth, na lolo ni Abraham, nila Noah. Pag tinanong, sino po ba ang nanay ni Ismael? Sa Quran? Ala. Oh. Hihingi ka na naman ng tulong sa Biblia dahil nung araw yan, si Hagar. Oh. Adi ang Quran, it cannot stand alone without the Bible. Yan ang katotohanan. Subukan natin. Pakikita ko sa inyo. Ha? Saan kayo nakakita na yung sura 246 to 251? Pakitandaan nyo lang mga kapatid na Muslim. Aanim itong talata. Sukat istorya ni Moises, ni Samuel, ni Saul, ni David, ni Moses at Aaron at Goliath, 6 verses. Sino maniniwala sa inyo na kayo ang original? Eh, paputok-putok lang to eh. O, tingnan nyo, 246 ng Quran. Hindi ba ganinyo nagugunitaan tungkol sa pangkat ng angkan ng Israel pagkaraan ng panahon ni Moises? Nang kanilang sabihin sa propeta na mula sa kanilang lipon, magtalaga ka sa amin na isang hari kami makikipaglaban sa kapanahan ng Allah. Tapos pagdating sa 47, wala na ikwento sa 46. Ano nangyari sa 47? At ang kanilang propetang si Samuel, biglang napunta kay Samuel. Ano? At ang kanilang propetang si Samuel nagsabi sa kanila, katiyakan ang Allah'y nagtalaga kay Talut, kay Saul. Paano nangyari yung 246 sa itapi kay Moises? Yung 247, naging kwento na ni Saul. Ni Samuel. Oh, pagdating sa 48, sinabi na dyan, na at ang kanilang propetang si Samuel nagsabi sa kanila, katotohanan ang tanda ng kanyang kaharian ay mayroong darating sa inyo na atabot, kahon-kahoy na naroon ng sakina, kapayapaan, kapanatag at kaligtasan mula sa inyong Panginoon. At ang mga latak, mga naiwan ni Moses at Aaron na dinala ng mga anghel. Tingnan nyo, biglang sumingit naman si Moses at Aaron. Oh, so 49. Oh, si Talut, si Saul ay tumulak na kasama ng sandatahan. Siya nagsabi, katotohanan ng Allah ay nasusubok sa inyo sa pamamagitan ng ilog. Tapos pagdating doon sa bandang kalahatian, datapot sila uminom dito, lahat sila maliban sa ilan. At nang kanilang matawid ang ilog, siya at ang mga matintiman na kasama niya nagsabi sa araw natin, wala tayong lakas labang kay Goliath. Paano nangyaring kwento ni Saul? Ano? Eh, biglang tumalong kay Goliath. Oh. Kaya aanim na talata. Kwento ni David, ni Goliath na gulo-gulo. Ano? Basahin nyo. Surah 2, 46 to 251. Kung may mauunawaan kayo. Oh. Eh ngayon, dahil may Biblia, kilala namin si Moses. Kilala namin si Samuel. Si Aaron. Oh. Sila Samuel, kilala namin. Kasi nga,
Ang original ay Biblia. Kaya lang kayo nagpalabas ng mga ganito dahil nangopya kayo sa kwento ng Biblia. Hindi nyo mailalabas yung mga karakter na yan na ganyan ng kwento. Ano ang susuporta sa inyo? Wala. Ano ang sumusuporta sa mga binanggit na karakter? Natural, Bible. Yung sinisiraan yung corrupted. Oh. Ito ang tandaan nyo. Walang naunang aklat. At yung pangalaway, siya pang naging original. Wala akong ganyan. Oh. Dahil yung original, kaya tinawag niya original, doon nakopya yung mga dahil may kwento nung mga original na karakter. Oh. Maaari bang lumabas yung mga karakter na sila Abraham, Isaac, Jacob, sila Lot, sila Moses, sila Aaron? Maaari bang lumabas bigla yan sa Quran na wala kayong kinopyahan? Oh. Kaya nga mga kapatid, gumising kayo lahat. Madaling sabihin corrupted. Pero ang totoo niyan, kayo ang corrupted. Quran 66:10. Nabiyudo si Noah. Nalunod yung asawa. Oh. Tapos, nalunuran pa ng anak, si Noah. Oh. Nalunod yung anak ni Noah. Drown yung anak niya. Oh. Bigay natin talata. Ito sa Surah 11, 45 to 47. Nalunuran ng anak, si Noah. Nabiyudo pa. Unbeliever yung asawa at hindi na isama. O, kaya sabi rito, Surah 11, 45 to 47, sabi rin sa may parting, this day there is no savior from the decree. Sumigaw yung anak, the son replied, I will betake myself to a mountain. It will save me from the water. Noah said, this day there is no savior from the decree of Allah except him on whom His mercy. And a wave came in between them, so he, the son, was among drowned. Kayo ang corrupted. Sinong scholar ang nagkalat before Muhammad ng 700 AD? Sinong scholar nagsasabi ng anak ni Noah ay 4 at 3 at nalunod? Oh. Hanggang ngayon, mga kapatid, in our present history, i-type nyo, anak ni Noah, Shem, Ham at Japet lang. Sa kanila, 2 na lang, nalunod. Kaya yung family tree ni Muhammad, walang Ham. Ang nilunod pa po, yung ama ni Kanaan. Yung ama ni Kanaan pa ang nilunod, si Ham. Sa Genesis 17:8, yung Kanaan, yun ang promised land ng Diyos kay Abraham. Paano nagkaroon ng Kanaan kung nalunod yung tatay? Mga lugar ng araw, bumabase yan sa anak. Katulad ni Haran. Haran, type nyo andyan. Oh. Kaya po, yung Quran, yan ang corrupted. Si Jesus nga dyan, nagyugyuga ng dates eh. Oh. Tapos nagsalita pa nung sanggol. Tapos, alam nila yun eh. Oh. Sino naman tao nagkalat ng ganyan? Before 700 AD, meron ba? Oh. Kayo po yung corrupted. Dahil sa panahon ngayon, present time, i-type nyo yung mga kwento nyo, walang proof. Ang istorya na walang proof sa taong kasalukuyan ay peke. Oh. Kaya gumising po kayo mga kapatid. No? Yun yung tatay ni Abraham dyan, Asar ang pangalan eh. Saan kayo nakakita na gano'n? Si Tera yung tatay nun. Kaya yung nagyuyug-yugan ng dates sa Surah 19, 23 to 26 po yun. Yung si Jesus na... So sila ang corrupted dahil wala kayong search. In our present time, mag-google kayo. Ilan ang anak ni Noah? Sa kanila, nalunod. Walang lalabas. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ni Bro Ben ng Patripasyanism. At dako tayo sa second cross ng ating
Second speaker, Bro Zane. 7 minutes ulit, bro. Second cross mo. Okay, mic Hello. test. Yan. Okay. Okay na? Oh, merong tumutunog siya, bro, pero siguro meron talaga malakas nadidinig ko. Ano mo na. Hello, mic test. Yan. Wala na. Salita ka, bro. Sige. Yan. Hello. Yan. Proceed. Hello. Hello, Teben. Ay. Okay. Meron lang ako yung tanong ko maghalimbawa ako tas may tatanong ako sa iyo. Sige. Halimbawa, yung guro natin si Rasha. Tapos nung nagbigay na ng exam, pareho tayo ng guro si Rasha. Yung anong tinuturo ni Rasha sa iyo, yun din tinuturo sa akin. Pinaghiwalay tayo ng classroom. Tapos nung chinek niya yung paper natin, magkapareho tayo ng sagot. Nagkopyahan ba tayo? Hindi. Depende. Magkaiba tayo ng room. Pero hindi tayo nag-uusap. Oo, hindi tayo nag-uusap. Iba talaga room natin. Isa lang yung subject natin. Oo, isang guro. So, isa yung subject. May subject. Oo, isa. Oo. Isa yung kwento. Sige. Tanong ko, nagkopyahan ba tayo? Hindi tayo nagkopyahan. Okay. Pero, isa yung tinuturo, kaya magkakaroon ng pagkakahawig yan dahil si Rasha yung teacher. Correct. Next question. Okay, next question tayo, Ben. Sa Genesis, 'di ba, yung kwento doon, alam mo to, yung lasing yung papa nila, yung lasing yung si Noah, tumawa lang sino yung papa ng Kanaan? Si Yam? 'Di ba? Tumawa lang. Si Ham, 'di ba, tumawa lang, tinawanan lang kasi lasing na lasing. Tapos itong dalawang anak na to, si Japet sa si Ham, binihisa nila. Tapos sinabihan ni Moses na curse to the children of Ham, 'di ba? Kanaan. Tama ho ba? Prophecy yun. Bakit sinumpa? Oo. Kasi sa Biblia, kaya isinumpa yun. Dahil tiningnan niya yung kahubaran ng kanyang ama. Bawal sa kanila yon na magkaroon ng kahiyan yung ama. Kaya yung dalawa, umatras yun ang lakad ng patalikod. Ayaw nilang tingnan yung kahubaran ng ama. Kaya naisumpa. Nawalan ng paggalang doon sa kanilang magulang. Next question. Si Kana, yung si Ham ba, sinumpa pa ho ba din siya? Bali ang isinumpa doon yung magiging lahi niya na si Kanaan ay maglilingkod kay Shem at Japet at yun ang natutupad ngayon. Tama yun. So, ang mga anak ay sinumpa dahil sa kasalanan ng ama? Oo. Tama. Kaya nga tayo naisumpa kay Eva at Adan Kaya yung ating ama, naisumpa rin tayo. Parang ganun lang yun. O paano mo yun ika-clarify na sabi sa Ezekiel na ang kasalanan ng ama ay di mapupunta sa anak at ang kasalanan ng anak ay hindi mapupunta sa ama at ang the wickedness of the child, ang kasalanan ng ama ay kanya at ang kasalanan ng anak ay kanya. Paano mo yun i-justify? Yan namang nasa Ezekiel, yan ay patungkol sa pamumuhay ng Kristiyano. Pamumuhay ng tao. Yan nasa Ezekiel. Yan ay patungkol doon sa sinasabi ng Diyos na ang makakilala sa Kanya ay maaalis yung sumpa. Nasa Deuteronomy 38 yan. 28, chapter 28. Ang nakakakilala sa Diyos, ang nakakakilala sa Diyos ay maaalis yung sumpa. Tama. Next question. Ang mga anak ba ni Noah ay hindi nakakakilala sa Diyos? Hindi. Hindi nakakilala. Nasusulat siya sa Biblia. Gusto ko lang i-clarify. Hindi. Hindi.
Gusto mong basahin? Mas Kaya mainam. mo. Yeah. Wait lang. Bali, nasa Bible to. Sige, pwede hinto. Wait lang. Sige, pwede Ganito. to. Sige. Hindi, ganito. Gawin mong tanong, Pero bro, Zane. tatagal eh. Ang Tapos, dapat lang kasing maligtas sasagutin sa amin. ni bro Ben, 20 seconds. So, balik tayo sa tanong-sagot, bro. Bro Zane, magtanong ka, bro. Gawin mong tanong, bro. Kung gusto meron kang... Okay, meron ka bang mabibigay na talata na nagsusulat na ang mga angkan ni Noah ay hindi naniniwala sa Diyos? Katulad ng angkan ng Kanaan. Meron yan. Ang sinabi ng Diyos, tatlo lang nga dapat ang naligtas eh. Nasa Daniel yun na si Noah ay yung matuwid at walang karapatang magligtas sana ng kanyang pamilya. Dahil ang maliligtas lang si Daniel, si Noah, saka may isa pa. Kaya mo't bibigay ko yun sa'yo. Meron yan. So si Ham, hindi siya naligtas? Hindi. Yung angkan ng Kanaan, hindi naligtas si Ham? Naligtas yung pamilya ni Noah dahil kay Noah. Minahal ng Diyos yung pamilya niya pero hindi talaga matuwid yung mga anak ni Noah. Kaya nga, pag binasa mo yun, ibibigay ko siya yung talata. Meron yun. Mamaya, hanapin ko habang nagdidebate tayo. So sa mga angkan ng Kanaan, akala ko ba na sila ang blessed na pangako ang lugar ng Kanaan? Bakit sila sinumpa? Kaya nga dinala rin si Abraham eh. Dahil naisumpa yung lugar. Kaya naging sabi doon, ibibigay ko sa iyo yung lugar ng Kanaan. At marami rin na mga puro mga god ng Kanaan, sila Baal, sila Astarte. Talagang madumi doon, madumi. Maraming Diyos-Diyosan ng Kanaan. Yeah. Pati angkan ni Yam at Japet sinumpa? Hindi. Ang sinumpa lang yung anak ni Ham nakakita ng hubo. Akala ko ba lahat ng hindi naniniwala sa Diyos ay makakaroon ng parusa, hindi maaalis? Hindi, sabi mo si Noah lang naniniwala. O kasama yung mga anak niya kasi hindi sila naniniwala. Sa Diyos ay maliligtas ang iyong sambahayan. Kaya tama. Dahil si Noah hindi naniniwala yung mga anak niya. Time. Kaya matitibigay natin talata. Okay. Time na. Okay, so dako tayo sa ating rebuttal ng second speaker, bro Zane. 10 minutes, bro. Your time Wait start lang. na. Wait lang. So, Wait lang. habang naghihintay, syempre shoutout muna sa ating nasa loob. At halos 16 na tayo. Kanina 18. Ayan. So ready ka na, bro? Sige, bro. Sige. Get 10 minutes, bro. Your time start. Clear. Clear siya, pero meron talagang tumutunog na nadidinig nyo. Yung parang static. Oo, parang merong naka-open dyan ah. Merong static na. Okay na. Ting. Ito. Oo, Okay. meron talaga. Ngayon. Meron na. Wait. I-ano mo, bro Zane. Kasi Ito, tayong tatlo lang yung naka-on ng mic eh. Ito. Okay. Meron pa din. Meron siyang tumutunog, bro, na... Pero kung hindi naman maiwasan, okay naman yan. Okay lang naman yan. Kasi... Kanina, ganito din kanina. Oo, ganito, ganyan din. Pero mas malakas kasi yung boses mo. Kaya okay lang yan. Meron Sige, talaga, mas malakas lang naman. Walang problema. Oo. Sa lakasan lang yung boses mo. Mr. Moderator, Yes, bro. para lang sa completion nung aming tinalakay kanina. Nasa Ezekiel 14:20 yung sagot ko. Sige. Nabagaman si Noe, Okay si na yan, Daniel Tyben. at si Mamaya, Pwede i-ano mo ba? yan. Oo. Pwedeng basahin ko na yung sagot. Hindi, Tapos mamaya, saka i-ano mo mamaya, yan, pwede. bro. Kasi time ni Zane to eh. Sige, So, bro Zane, okay ka na, bro?
Ayos na ba? Yan, wala na. Yan. So, Okay. 10 minutes ulit bro. Rebuttal bro. Ayan. Time start. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mga kapatid ko na nanonood, this is a continuation about na sa topic kung nangopya nga ba ang Quran. So napapansin ko sa kanyang pinagbibintangan niya ang Quran, okay? Ako, ganito yung perspective niya kasi. Dahil merong kwento sa Quran na hindi kumpleto, na gusto niya na kailangan mo ng Bible para ma-explain yun. Okay, kailangan mo ng Bible para ma-explain yun. Magkapareho tayo ng karakter, kaya kinapi mo sa akin yan. At sinabi niya, nauna ang Biblia, kaya matik copy yan. Hindi yan ang basihan ng pangungopia. Yung una kong katanungan sa kanya kanina is, pareho kami ng guro. So pareho ng aral, pareho ng subjects, kung ano ang mga fundamentals, yun yung tinuturo, kasi pareho kami ng guro eh. Nung dumating ang pagsusulit, iba kami ng room. Imposible kami mag-usap o magkakopyahan man lang, hindi kami nagkikita. Nung sinek na yung papel, magkapareho kami ng sagot. Nangopya ba ako sa kanya? Nangopya ba siya sa akin? Hindi. Okay? Hindi. Ang sagot niya, hindi. Kasi pareho lang tayo ng guro. So wag mo nang itanong, ba't kayo magkapareho? Magkapareho tayo. Kasi pareho lang ng Panginoon nagpadala sa atin. Hindi nyo na nagigets. Kanina ko pa sinasabi, ang nagpadala ng Torah ay ang Allah, nagpadala ng Zabur, ang Allah, ang nagpadala ng Injil, ang Allah. Ang nagpadala ng Quran, ang Allah. Panginoon ng mga Hudyo, Panginoon ni Jesus. Ang Allah yun. God the Father. The only one. The unique. The Almighty. Diba? The most merciful. The most gracious, the most merciful. Siya yun nagpadala. Kaya wag na kayong magtaka, hindi kami nangungopya. Kasi ang Quran, explain ko lang sa inyo ang Quran na, ano ba ang Quran? Sabi ng Allah, this is a guidance. Hindi to storybook hindi to storybook. Alam ng Allah na ang papadalhan niya, alam ang kwento ng Torah, Zabur, Injil, alam nila yung basic. Okay, for example, hindi mo na pwedeng ikwento ang kwento ni Moses sa mga whole kwento ni Moses kasi alam na ng alul kitab yun eh. Di ko na for example, gusto niya kasi for example yung kwento ni Samuel, ni Talut, ni Saul, ni Moses, about 6 verses lang. Bro, hindi 6 verses lang, meron pang ibang verse, basahin mo, merong continuation dun kasi ang Allah, ganun din eh. Ganun din ako. Dati nagbabasa ako, binasa ko yung buong Quran sa salin sa Tagalog. Nagtataka din ako, bakit sa next verse napuputol yung kwento? Napuputol yung kwento. Ba't napuputol yung kwento? Kasi tinitingnan ko yung pattern. Ay, hindi pala to katulad ng mga storybook na iisa yung pattern. Ang emphasis ng Quran ay yung lesson na makukuha mo. Nagme-message ang Allah dyan, lalagyan niya ng kwento na katulad sa lesson na ganyan. For example, magtuturo ang Allah about sa mga pagsamba sa Diyos-Diyosan. Anong mga naunang sumamba sa Diyos-Diyosan? Panahon ni Moses. O, ikikwento niya yan. Magkikwento ang Allah about sa pagiging great leader. Dapat kayo, maging just kayo. In the next verse, mapapansin mo, about kay Zulkarnain, great leader. Magkikwento ang Allah being gracious, magiging grateful sa kanya. Makikita mo ang abang kwento ng dalawang tao na nagkuan. Ang mga taong umiiwas sa fitna, na istriktong na naniniwala kay Allah. Makikita mo yung 6 na kabataan, yung mga kabataan na tumago sa kuweba. The people of the Kahf, ay yung sa Kahf, suri ng Kahf, the cave. Yun ang pattern ng Quran, bro. Hindi mo yan mapapansin kasi yung mindset mo, katulad ng ang style mo ng pagbabasa ng Biblia, gusto mo yun din yung pattern ng Quran. Hindi ganyan ang Quran. Hindi ganyan ang Quran. Iba ang pattern ng Quran kasi perfect siya eh. Perfect yung pattern. Tsaka maraming wisdom. Alam mo ba na
even a single verse ng Quran in Arabic, maraming wisdom yan, maraming makukunan dyan. Even ang pinakamatalinong tao sa Quran, hindi yan kayang i-interpret 100%. 100%. Hindi nila kaya yan i-interpret 100% in Arabic term, ang Arabic word. Kaya nga, pinagbawalan sa mga Muslim na magkaroon ng sariling interpretation sa Quran, maliban sa mga nakapag-aral. Kaya kung gusto mong mag-scholar ng tafsir, mag-interpret ng Quran, dadaan ka ng ilang years para mag-aral. Aralin mo yung hadith, aralin mo yung mga mufassir, aralin mo yung memorizein mo dapat yung Quran. Alam mo ba, isang magiting na imam, kalimutan ko yun, sabi niya, bago ka mag-interpret, si Imam Nawawi rahimahullah, sabi niya, bago ka mag-interpret ng Quran, kailangan mo munang memorizein ang Quran. Imagine, ganun kahirap ang Quran, bro. Kaya hindi pangungopyang pagkakatulad ng kwento. Kung meron tayong tinatawag na by volume, ito yung volume na words of God. Volume 1 ang Torah, volume 1 ang volume 2 ang Zabur, volume 3 ang Injil. Ito na, last volume, ang Quran. Wala naman tayong pinagkaiba. Isa-Diyos nyo, isa-Diyos namin. Ano bang maling turo ng Quran na tinuturo sa inyo? Magdasal tayo, magdasal tayo. Magbayad tayo ng mga pinagbibigay na. Sabi ng Allah, sabi ng Allah, ito ang Quran na pinadala namin. Sabi ni brother, hindi na daw natin i-Arabic. Ito malapit na pagpapakahulugan na lang. Sabi ng Allah, ito ang Quran, guidance sa mga umaalala, may takot kay Allah, na mga naniniwala sa mga hindi nakikita, sa mga nagdarasal, at sa mga taong nagbibigay ng mga binigay namin sa Kanya. Unang pakakandang turo ng Islam. Walang pinagkaiba sa Zabur. Walang pinagkaiba sa Torah. Huwag mong hanapin ang kwento, bro. Hindi to. Huwag mong hanapin ang kwento. Kaya for example, ikaw bro, kwentuhan kita ng story ni Samuel. Whole story ni Samuel. Anong mapupulot mo doon? Sa isinama rin na ng Allah. Di ba? Tinadala namin ng Quran ng easy. Para magaan ka sa inyo. Tapos isusulat pa ng Allah ang whole kwento. Bro, gusto ko whole kwento, bro. Alam mo na yung kwento, ano pa bang gusto mo? Emphasize natin yung lesson. Kaya nga meron tayong storybook. Yung storybook, hindi naman ini-emphasize yung kwento eh. Anong ini-emphasize? Anong ini-emphasize? Yung moral lesson ng story. Yun yung gusto ng Allah na matutunan natin mga tao. Ayaw ng Allah na, ba't ito? Gusto niya ituro ang moral lesson. Yun ang Quran. Guidance nga eh. Paano magiging guidance kung puro kwento lang? 'Di ba? Gusto ng Allah moral. Hindi to, bro, natanong ko sa iyo hindi porket magkatulad, kinopya na. Isa lang talaga ang nagpadala sa atin. Corrupted kayo. Na-corrupt kasi yan. Kasi alam nyo naman yan eh. Ba't nyo i-deny? Hinihinapan nyo ng butas ang Quran. Buhalang butas na makukuha mo sa Biblia eh. Pagsagot pa lang ng mathematics kung ilan, mali-mali na, ilang days, mali-mali na. Diba nakikita mo naman eh. Dito tayo sa pure, walang nabago. Kasi kung salita yan ng Diyos, hindi yan mababago. Hindi yan mababago. Diba? Hindi yan pwedeng kunan, tsaka hindi yan pwedeng istadihan na ikaw ang mag-decide na ito salita to ng Diyos. Itong Mark, hindi to salita ng Diyos, kunin natin. Yan ang Biblia eh. Yan ang ginawa ng mga protestante, di ba? Kinuha nila yung 73 books, inistadihan nila ng mga scholar nila. Ito pangit to eh. Dito katotohanan, tanggalin natin to. Ito next verse eh, kakain daw tayo ng lason. Kalokohan to, tanggalin natin to. Iinom daw tayo ng lason. Kalokohan to, dito pwede. Mapamatay tayo dito. Tanggalin natin to. Sa mga Orthodox Christian, 83 books sila. Kinuha yung 83 books sila. 83 books din naman ng Roma Catholic dati. Binago nila, ibahin natin. Hindi tinanggap ng yung revision ng Bible, hindi tinanggap ng mga Orthodox. Binago nila. Paano mo babaguhin? Ano yun?
meron ba kayong authority ng Panginoon na kunan nyo? Ba't meron kayong revelation na nagkaroon kayo ng panaginip na tanggalin natin yan? Kasi mali yan? Di ba? Di ba? Napakasimple lang. Wala kayong gabay, wala kayong bas-bas na kunin yung verse na yun kung sa Panginoon yan. Sa Quran, ni titik, ni bawal mong kunin. Okay, so dyan, natatapos ang rebuttal ng ating second speaker, Bro Zane Dawa ng Islam. At ang kanila palang pinag-uusapan dito ngayon sa mga bagong pasok sa live natin, ang Quran ba ay nangopya? Or, ang Quran ba ay nangopya sa Biblia? Ayan, so dako tayo sa 7 minutes sa pagtatanong. Bro Ben, second cross bro, 7 minutes, time start now. Tanong, doon sa halimbawa mo na naging teacher natin si Rasha, sabay ba tayong nag-exam? Oo o hindi? O sabihin natin hindi tayo sabay nag-exam. Paano kung mangungopia doon, hindi tayo nasabay nag-exam? So lumalabas, may nauna sa atin. Next question. Correct. Ayun, kung nauna. Next question. Okay. Kung ako ay nauna at nakapagtala ng kwento, wala bang posibilidad na makopya mo yung ginawa ko dahil isa yung teacher din natin? Wala. Kasi yung teacher natin hindi manluloko. Paano ko kopyahan? Sinubmit mo na, di ba? Tinago na yun ni Rasha. Exam ako ulit. For example, 1 a.m. ka nag-exam. Okay? 1:30 ako. Nauna kang mag-submit. Paano kukunin yun sa teacher? Hindi yun ibibigay. Sumagot ako kung anong napag-aralan natin, yun yung sinagot ko. Okay. Kung ako ang naunang sumulat ng aklat, no? Katulad ng Biblia nauna, saan ka kukuha ng mga karakter na itinuro na palalabasin mo lang dun sa bagong 700 AD na aklat mo? Saan ka kumuha ng mga karakter nun? Sa teacher natin. Kasi yun yung tinuro niya. Di ba? Kung anong tinuro ni Rasha sa'yo, yun din yung tinuro niya sa akin. Okay? So hindi porket tinuruan ka ni Rasha about 5 characters, tapos tinuro niya din about sa akin yung 5 characters, hindi po na kinopya kita, ikaw nauna. Pareho lang tayo ng teacher. Kaya magkapareho tayo ng sagot. So yung Torah, Sabur at Injil, sino ang original niyan? Bible o Quran? Okay, ang Torah, Injil, Bible, iba-iba yan sa panahon nila. Sorry. Zabur. Torah, Zabur. Sabur at Injil. Sino ang mga original niyan? Quran Okay, ang mga hindi yan naman yung Biblia. Yang Torah, iba yan. Yang Zabur, iba yan. Okay? Ang pagbanggit ng Zabur ay recited. Hindi naman nire-recite ang Zabur nyo eh. Sa Biblia, hindi naman nire-recite, di ba? Hindi nyo naman nire-recite katulad ng Quran. Next question. Ang Injil, iba din. Sino ang author ng Torah? Okay, ang author ng Torah, galing yan sa Panginoon. Revelation, wahi, na pinadala kay Dawood. Alayhi wasalam. Torah, Taurat, hindi Torah. Zabur. Zabur naman, astagfirullah. Patawad. Yung Torah, wahi yan, revelation kay Moses. Galing kay Allah, Yung Zabur, ni-reveal. Yung Zabur, Zabur, revelation kay David. Question yung time, Injil, revelation question. Huwag kayong magsabay ha. Question. Okay, question. Saan kukuha ng mga original na karakter ang Quran kung walang Zabur, Taurat at Injil na makikita sa Biblia? Okay. Ito. Sabihin natin na, kasi yun yung pinapalabas nyo kahit hindi. Yung Old Testament Torah yan. Yung New Testament Injil, Gospel. Merong kwento sa Torah na kwento din sa Injil. Kinopya ba yun ni Jesus? Kinopya ba ni Jesus? Hindi. Dahil ang Panginoon ni Moses ay Panginoon din ni Jesus. Kaya magkatulad sila. Ganon din ang situation ng Quran. Saang aklat mababasa
Ang mga salitang Abraham, Isaac, Moses. Saan mababasa ang mga aklat yan? Sa Quran o sa Torah? Okay, meron din yung mga mababasa din yan sa Quran. Mababasa din yan sa Torah. Kasi, for the sake of argument, gamitin natin yan Bigyan nyo itatak nyo sa kukote nyo. Merong katulad sa Old Testament, sa New Testament na kwento. Tatanungin ko, kinopya ba nila yon? Hindi. Hindi yun kinopya ni Jesus. Pareho lang kasi ng Panginoon. Pareho lang kasi na ng Panginoon. Next Imposible question. yung Panginoon at iba Panginoon ko iba. Posible. Next question. Tanong, nung bang si Abraham ay buhay, naisilang na ba si Moises? Hindi pa. Kasi Abraham is father of nation. Lahi lang ni Abraham yan si Moses. Hindi pa nasilang, ang layo pa ni Moses. Yung kay Abraham, scrolls of Abraham yun. Iba yun. Iba din revelation. Next Kaya nga question. naniniwala kami na merong mga Nung revelation sa mga nauna pa. naisilang na si Moises, next question, nung naisilang naman sila Moises, naisilang na ba si David? Ay, hindi pa. Hindi pa. Kasi sumunod ang Zabur Nauna ang Torah, sumunod ang Zabur kay David. So nauna ang si Moses. Okay. So next question, noong bang sila Solomon at David ay naisilang na ba yung Injil? Lumabas na ba si Kristo? Naisilang na ba siya? Hindi. Hindi. Hindi pa. Sumunod siya Kaya nauna si ang Zabur kaysa Injil. Kung itatanong mo din, isi-set up question mo din, panahon ba ni Jesus, buhay si Muhammad, patay, wala pa. Pinanganak na ba si Muhammad? Wala Next pa. question. Same situation. O ngayon, kung ang sagot mo hindi naman pala naisisilang lahat. Ano? Paano kayo nagkaroon 700 AD lang sumulpot yung aklat nyo? Katulad lang din ni Torah sa panahon ni Moses, hindi pa nasisilang si Kuan. Sabi lang, paano magkareho sa Zabur tsaka Torah? 100 verse lang tong Zabur Peke ba tong Zabur? Di mo yung pwede sabihin, di ba? Katulad din, ba't katulad dito sa Zabur tsaka sa Injil? Bago lang tong Injil Next Kinopya question. lang tong Injil. Katulad lang din yan, Ibig di mo ba? sabihin, saan mo makukuha yung mga kwento na yon? Saan ang original na mga Panginoon. kwento nun? Galing kay kita mula Time. ray bafi, hudan lil mutakin. Galing kay Time Allah sa Panginoon. Time na tayo. Okay. Okay, so dyan na tatapos ang second cross ng ating first speaker. At syempre yung ating second part ng debate, rebuttal at second cross. At bago yan, syempre, basa muna tayo kahit meron sigurong konting comments dyan. Tingnan ko lang. Okay. So shout out pala kay... Saan ba ako nag-stop kanina? Kay Ezra. Kay Safia Mustafa, diary sabi niya. Sabi ni Greg Karunan, kaya po kukonti lang manood sapagkat hindi nakikita mukha ng nagde-debate. Okay? Ang Quran ang kumopya sa Biblia, ngunit hindi nila kinopya ang alam nila na hindi papabor sa kanila. At yun ngayon ang hindi pinapalaban nila sa Biblia. I-shout out din kay Haribo Latif, sabi niya, chapter na Mariam or Maria sa Quran, nakalimutan ano ba yan? Nakalimutan ata ito ng Biblia ko piyahin. Sabi ni Noel Perfecto, iba ang Diyos ng Bible at ng Quran. Sabi ni Haribo Latif, pero sino propeta tumanggap ng Biblia? Sabi naman ni Bro Noel, nangopya ang Quran sa Bible tapos kinurap. Okay? So yan lang muna ang ating mga nasa comment at siyempre dako tayo sa ating conclusion. Una ang ating second speaker dito. Bro Zane, 5 minutes para sa iyo, bro. Your time start now. Okay. Okay, let's come to conclusion. Okay, pumunta na tayo sa conclusion. During the debate, napatunayan natin yung concept ko talaga, yung main point ko, main stand. Not because magkapareho tayo, kopya na. Hindi
porket magkapareho, kopya na. Okay? Meron lang talaga tayong same teacher, same God, kaya magkapareho tayo. Okay? For example, di porket bago dumating ang Quran, is kopya na. Katulad lamang ng Torah, ang kwento ng Torah ay may kahalintulad din sa Zabur. Ang kwento ng Zabur ay may kahintulad sa Injil. Okay? Pero lahat ba ng kwento ng Zabur nandun sa Injil? Di ba hindi? That's why wag nyo ning hanapin kung ano ang nasa Injil ay nasa Quran din. It depends kasi sa timeline ng tao kung ano ang para sa kanila. Okay? Ganito kasi yon. Sa elementary tayo, meron tayong mga elementary books. Okay? Pagpunta tayo sa high school, meron din tayong high school books. Hindi na natin pwedeng gamitin ang elementary books kasi iba na ang tinuturo sa high school. Pero pwede natin gamitin as reference. Kung tama ho ba? Okay, basic fundamental, magtuturo ng addition. Sa elementary, magtuturo din naman sa high school, di ba? So same as sa basic. Pagpunta mo naman ng college, meron ka ding libro sa college. Yung libro mo sa high school, di mo na pwede yung gamitin sa college. Okay? Pero pwede mong gamitin as reference. Sa high school, nagtuturo ng basic algebra. Pagdating mo sa college, magtuturo pa din yan ng algebra. Kaya pupunta ka ulit sa basic para malaman mo kung ano ang tinuturo dito sa college. Ganon din ang salita ng Diyos. Di porket ganun kasi ang process ng tao. Nag-develop tayo, nagde-develop ang utak natin, hindi instant ang utak natin. Kasi kung instant, dapat sa panahon pa lamang ng Panginoon, na-discover ng cellphone, ang sasakyan, di ba? Kasi ganito kasi 'yan. Ang Quran is as a correction version of those sa mga nauna. Okay? Mga nauna tama sila. Okay, paki-mute po. Okay. Okay, yung mga nauna, dahil yung mga nauna pinadala, nakukurap na yan. Nagkakaroon kayo ng misinterpretation, pagkakaiba ng paniniwala, pagkakaiba ng pagka-interpret, di ba? Okay, last 1 minute. Ito tatanungin, i-emphasize ko lang. Last 2 minutes. Hindi nyo pwedeng gawa ng litrato, i-imagine ang Panginoon, kung sino siya, i-drawing siya. Kasi kung gusto magpakita ng Panginoon sa mata ng lahat ng tao, dapat sa panahon pa niya, diniscover niya na ang camera, ang video, ang cellphone. Di ba? Sa panahon pa niya, ipapadiscover niya ng cellphone. Ipapadiscover niya ng video camera kung gusto niya magpakita. Di ba? Ganun lang kasi yun yung logic, di ba? Yun yung logic. Itong Quran, hindi namin kinurap ang Bible. Tinuro namin, sabi nila na kinopya namin ang Quran, hindi namin kinopya ang hindi kami sasang-ayon. Yung hindi namin sinasang-ayunan, yan yung mga corrupted na kalokohan nyo. For example, binibigyan nyo ng attributes ang Panginoon, tatlo sila, may anong pinagsasabi nyo? Wala eh. Ginagawa nyo, accepted ang paggawa ng santo-santo, accepted ang mga ganyan-ganyan. Tatanungin ko kayo, kung ang Panginoon gusto magpakita sa inyo, sa panahon pa niya, sa panahon pa lamang ni Moses, Noah, David, nag-invento na siya ng camera. Hindi siya nag-invento, in short, hindi siya magpapakita, hindi pa kaya. Sana na-gets nyo. Bigyan ko ng tawfik at hidayah pag-unawa. Sabi ng Allah, sabi niya sa propeta Muhammad, hindi mo kayang gabayan ng mga taong mahal mo. Magagabayan mo lang yung mga naniniwala sa kaisahan ng Allah. Kung naniniwala kayo ng isang Diyos na sincero sa puso, walang walang hypocrisy, walang show off, pakita, walang pride, inshallah gagabayan kayo ng Allah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kung meron man akong kaalabisan, kakulangan, naway patawarin ako ng Allah. Ito ay inshallah meron pa palang 1 minutes para mamaya. Okay, so final conclusion din tayo kay Tay Ben. Patripasyanism.
Okay. Proceed ka bro, 5 minutes. Okay. Okay, maraming salamat sa inyo, no? Ito mga kapatid ay para sa inyong lahat na mga kaibigan nating Muslim. Huwag kayo kaagad naniniwala sa sabi-sabi. Dahil ang naniniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Ang gusto kong gawin nyo, ha? Kayo lahat, i-search ninyo yung pinagsasasabi ng Quran nyo. Kung may makikita kayo na proof in our present time. Challenge ko po sa inyo lahat yan. No? Hanapin ninyo na ang anak ni Noah ay 4. Merong nagsasabi na nalunod yung anak. Ayan, hanapin nyo po, no? At totoo bang si Noah? Sino ang nagsabing biyudo pala si Noah? Yan, sisearch nyo po yan, no? Biyudo ba si Noah? Yan, sisearch nyo po yan. Kasi yan po'y laman ng Quran nyo. Ano? At ang isa pa, i-type nyo dyan, Nabi Samuel Tomb. Yun, tatype nyo po yun, no? I-search nyo po yan. Sa 1 Samuel 25:1, makikita dyan, nasa Rama at nandoon yung paran sa ibaba. Kaya makikita po nyo talaga na mali-mali yung Quran. Ang paran day Mecca. Ano? Deuteronomy 1:1, makikita nyo yan, na ang Arab ay pagitan ng Topel, Tapila, mga ganon. Ngayon, itatype nyo rin lahat ng sinasabi nila. I-type nyo kasi ang katotohanan yan mga kapatid na Muslim. Kapag ka ang isang kwento ay wala kayong makitang proof in our present time. Pag sa present time ngayon, peki yan. Kasi ang Diyos hindi sinungaling. Ha? Hindi kayo pwedeng maniwala pag sinabi ganito. Hanapin ninyo kung saan si Abraham ay tinuli ng 80 years old at 120. Ganon, ano? Hanapin nyo yan. Sa inyo lang lalabas yan. Ha? At sa Quran 6:74, ang father ni Abraham ay si Asar. Yan, hanapin nyo po yan. Ano? Ang tatay ba ni Abraham si Asar? Ganon. Kapag kayo ay walang nakita, ano? Na proof sa taong kasalukuyan, mag-isip-isip na po kayo, naloko kayo. Sa Biblia, wala akong ganyan. Kasi ang proof natin ngayon nasa mundo No? Nandyan sa earth. Mga Tomb of Patriarch, nandyan yan, sa Hebron, Macpela, makikita niyo yan, mga ganon, no? Kaya, mahirap maniwala sa sabi-sabi na kurap, no? Kasi, yung Moabita talaga, Amonita, i-type nyo, anak talaga ni Lot yan. Kaya nandiyan lahi na yan. Sa inyo, wala. Sa Muslim, hindi na may sisilang si David, si Solomon. Kasi si Ruth, na lola ni David, Moabita. I-search nyo yan. Totoo bang may Ammonite? Totoo bang may Moabite? Sa Quran, wala. Di kayo peke. Ganun po yun. Huwag kayo agad nagpapaniwala doon sa sabi-sabi, no? Ang original pangsalin ng Biblia doon sa lason, deadly thing po yun, no? Hindi sinabi meron lang talagang mga salin sa Tagalog. Dapat kinukuha rin yung mga lumang salin. Translation po yun, hindi naman version na iba So, kaya ang utos ko lang sa inyo talaga mga kapatid na Muslim, magsaliksi kayo. Totoo bang biyudo si Noah? Totoo bang 4 yung anak? Totoo bang may nalunod? Mount Judy nyo, palpak, kasi Mountains of Armenia, ang totoong nakasulat ho doon. No? Madaling sabihin, pero kitang-kita po natin, umamin naman siya na nauna yung Biblia. Kaya wala kayong makukuhang karakter po. Hindi mahirap imbentohin yung karakter at history ng taong kasalukuyan. Kung hindi po sa Biblia yan nagmula. Ano? Hindi ho ganun ng Diyos na biglang may lalabas tapos wala naman yung kayong makitang proof sa taong kasalukuyan. Ayan po ang mahirap talaga. Suriin po nyo yung Quran nyo.
At magsaliksi kayo in our present time dahil history ng Diyos yan. Pag wala kayo nakitang biyudo si Noah at nalunod yung anak, alam nyo na. Na puro peki po yung aklat nyo. Okay, at dyan natatapos ang debate natin between Islam and Patripasyanism sa topic na ang Quran ba ay nangopya sa Biblia. First speaker natin si Taiben ng Patripasyanism. Second speaker naman si Rosane Dawa ng Islam. At syempre, bibigyan ko muna sila ng tig 1 minute na pasasalamat. At bago natin i-end yung ating live, 1 minute, Bro Ben, pasalamat ka. Hey Ben? Mute. Okay. Mute ka tayo, Ben. Minute ako ng Marty. Sino ba yung Marty? Anong nag-mute sa'yo? Itong Martis? Mag-unmute ka, bro. Minumute nga ako ni Marty. Okay. Huwag muna natin. Okay, yan tayo, Ben. Unmute ka tayo, Ben. Okay. Okay, salamat. Okay, papasalamat ako una sa Panginoong Yeshua, Yeshua Nasri, bibili kay Yehudim. Ang tetragrammaton po sa itaas ng Hebrew name ng Panginoong Hesus Kristo. Kuhanin niyo po yung first letter noon at mabubuo ninyo yung tetragrammaton. Papasalamat ako sa kanya. Siya lang po ang isang Diyos ng lumang tipan at bagong tipan na hindi alam ng marami. Wala ko kaming tatlong Diyos. Siya ay sa Patri, siya ang Diyos na Ama na naging tupa ng Pasko at umakyat sa langit at ibinuhos ang kanyang Espiritu. Papasalamat ako sa Debaters Convention dito kay Russia, sa aking kadibati na si Zain, sa mga nandito sa platform. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Nawa ay ating isang Diyos, sa Judas 1:25 na ating tagapagligtas. Panginoong Jesucristo, pagpalain kayo nawa ng ating Panginoon. Salamat. Okay, so yung ano mo, bre, Taiben, paano ba nila mo subaybayan yung Patre pag gusto na magtanong or tingnan? Yung pong pwede nyo i-search sa YouTube yung Patripasyanism. Yun. O pwede rin kayo pumunta sa patripasyanism.com. Church name Jesus Christ lang po yan. Believe lamang yung Agape Love. Agape Love po yan. Pag-ibig ng Ama sa Anak. Okay, so patripasyanism.com yun, no? Okay. So, syempre, kay Bro Zane din, pasalamat ka, kapatid. Hello, ayos ba yun? Dinig ba? Yan. Okay, alhamdulillahi rabbil alamin. Lahat ng papuri, pasasalamat ay para kay Allah lamang. Nagpapasalamat ako sa kanya na buhay pa ako ngayon na nagdadawa. Na isa to sa mga rason na papapasukin ako ng Allah sa kanyang pangakong paraiso na iniintay ng mga mu'min na tapat na nanungkulan sa kanya. Nagpapasalamat ako sa mga nandito, sa mga nanonood, sa asawa ko nanonood. Inshallah, lahat tayo naniniwala sa nag-iisang Diyos. Sana magkaisa din tayo sa pagbigay ng attributes sa Kanya. Huwag natin na magkaroon tayo ng unity. Naniniwala ako na one day magkakaroon ng unity at sasambahin lamang ang dakilang Allah. Nagpapasalamat ako kay Taiben na ayos yung presentation niya ngayon. Ayos. Nag-improve. Sa Bro Russia na masipag na sa Debaters Convention. Ito. At sa mga Muslim o mga nanonood na gustong magtanong sa Islam, hinihimo ko kayo na doon kayo magtanong sa mga maalam. Huwag sa akin. Hindi ko kayo mabibigyan ng mga fatwa, mga share. Mas magtanong kayo sa mga scholar. Sila ang mas matalino. Doon kayo. Doon din ako nagtanong sa kanila. Pumunta kayo kina Dr. Zakir. Doon kayo kung gusto niyo sa comparative religion, Ahmadiyyat. Doon kayo kumuha ng knowledge. Huwag sa akin. I am only a student of comparative religion and student of Islam.
Inshallah, magkaroon pa tayo ng next debate event o sa mga nanonood dito na sana inshallah kung tunay kayo na nanunungkulan sa nag-iisang Diyos, gagabayan niya kayo sa tamang landas. Isang verse lang ng Allah sa isang hadith, may yahdi law fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya Allah. Kung sino man ang ginabayan ng Allah ay walang makakapagpaligaw. Ngunit kung sino man ang naligaw ay walang makakapagpagabay sa kanya. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Yun lang, bro. Okay, so ang Debaters Convention ay gusto ding magpasalamat syempre sa ating mga sponsor. Ang una dyan yung tantra-veda.com at yung ating pinakamalupit na ano ngayon tawag doon, Rokal? Yung Council of my Council of my Saya. yung ating Council of May Saya. Ayan. Shoutout sa inyo May dyan. Saya at may Saya. Mga kamiyembro May dyan. Sayad. At lahat ng sumusuporta din sa DevCon, hindi ko na sila maisa-isa. At syempre, yung ating mga nagpuyat ngayon, si Bro Samuel ng JW, I think, si Malaya, Ombril, si Bro Nash ng Catholic, si Bro Roel ng Catholic, si Bro Noel ng Catholic, si Ryan ng Catholic, si Prince Jumong ng JW, si Edwil ng, ano ba to si Edwil? Si Ty Rosendo ng Born Again. SDA, ayan, SDA. Bro Ali Sultan ng Islam, Ebester ng Judaism, si Jesse ng Islam, at saka si Brocal ng Kalawakan. Ayan, at YouTube channel namin, Debaters Convention. 4 na lang, mag-1,000 na. So, paki-subscribe. At para matulungan din ninyo yung Debaters Convention para tuloy-tuloy tayo sa pagkikipag-debate araw-araw. So, ayun. At a future debate, announce ko lang konti. I think merong debate bukas. Let me check muna. October 9. Okay, October 10 rather. October 10 si Maricel ng JW versus Napoleon ng Messianic. Ang topic nila, patutunayan ko na ang pangalang Jehovah na translation ay tama ayon sa Biblia. Alauna yan ng hapon, napaka-special niyan kasi ang ating sister Maricel sa DevCon ang lalaban. So, mamaya. At sa gabi, alas 10, si Ali Sultan versus si James ng Baptist. Si Muhammad ay tunay na propeta. Islam versus Baptist ito. At sa alas 7 pala niyan, si Donald Arizobal ng SDA versus si Pastor Rayan ng Baptist. So, haharap na naman yung ating napakasikat sa SDA na si Pastor Rayan. So, yun lang muna. At maraming salamat. Bro Noel. Yung may nakita kong post ni si Maricel na hindi pa siya raw maigi sa sakit niya. So, I'm not sure kung itutuloy pa or postpone muna. Nakita ko lang ngayon sa FB. Siguro Sa mga debaters natin, maganda yung tanong nila. Presentasyon. Walang away. Oo, ganyan talaga yung Amen. gusto Amen. natin i-promote. Na debate lang, argumento lang. So yun, this is Admin Russia Debaters Convention. We're out.